Hey guys, what's up? It's just Aquino and it's me again. Ayan, story time lang tayo. I just wanna share some story with you guys. This was way back a few months ago. Are you familiar with ang Pinoy version, Biblia? Gusto ko talaga magkaroon ng ganun. Lagi siyang sold out sa online. Hirap kahit sa mga pinupost na Pastor Luther. Pag may link tapos sold out ka agad. So parang sabi ko, gusto kong magkaroon ng ganun. Controversial kasi siya. Hindi siya for deeper study, for youth siya. There's one time na pumunta ako ng Dagupan. Kadan ako ng PCBS, Philippine Christian Bookstore. Meron akong tinitignan doon. Nakita ko yun. So, nakita ko na yung Bible na yun. Tug. So, binili ko siya kaagad. Takto nun, the next day, may mission kami. Ang gabi nun bumiyahe ako. Mission for Mindoro kasi kinuha ko mag-speak. And dun ko na siya inopen. Super excited akong buksan yun. So, during nagbubukas ako, si Lord, parang niya akong tinatch na, sabi niya, na meron kong pagbibigyan yan. Gusto ko tong Bible na to, pero paano ako magde-decide sinong pagbibigyan ko? Paano gagawin ko? 3 days yung camp. Wala akong alangan mamimili lang ako, papapremyo ko siya. Ano bang gagawin ko para makapili kung sino yung pinaka-deserving? Parang hindi ko alam, wala akong idea kung sino ang gusto ni Lord na. Yan. Hanggang sabi ko, siguro sa church ko siya may bibigay Sunday na. Ayun, until last day na ng camp. Tapos nagkaroon ng testimony portion. Wala akong kilala sa mga youth na yun kasi talaga nag-speak lang ako. Tapos naka-fellowship pero usually sa mga leaders lang. Then ayun, may nag-testimony na bata. Grabe. Alam mo, parang binulong na sa akin ng Lord. Ayan, yan yung perfect one. And sa dami ng nag-testimony, lahat sila ang gaganda ng testimony. Very touching, very real. Tapos innocente, lahat sila kabataang on fire sa Lord. Pero there is one youth na talagang ito na yun. Hanggang ito yung nangyari. Hi guys, so ngayon bumalik ako ng kwarto para kunin tong ang Bible Pinoy version. So ongoing ngayon ang testimony dahil last day na ng camp. And nung day 1 pa, sabi sa heart ko na parang may pagbibigyan ako nito, pero ang tagal ko ng desire to. Testimony time ngayon. At meron tinatch ang Lord sa akin na pagbibigyan. So ayun guys, i-award natin. May Bible naman po ako, kaso nasa cellphone. May pinapabasa po kasi sa amin na verse, hindi ko pala na, DND, do not disturb. Nag-chat yung GC namin, may kalokohan. Pinindot ko na, wala na ako sa focus. Nakipag-chat na ako, wala na ako naintindihan sa verse. Kaya nag-sharing kami dun sa church, wala ako naintindihan. Dun din sa time na yun, sinabi din sa amin na kung nasa cellphone ang inyong mga Bible, wala talaga kayo maintindihan. Kasi personally, hirap talaga ako mag-intindi ng salita ng Diyos kasi nga malalalim, lalo na kapag Tagalog. Kaya napag-isipan ko itong mga preaching, kailangan pala natin maging faithful, tapos magtiwala kay God, lalo na sa pagbabasa ng Bible. Hindi na ako nakapag-video nung naibigay ko sa kanya, nag-picture na lang kami. So, ito yung young people na nakakuha ng Bible. So, nakalimutan ko na kung anong lugar niya, basta somewhere in Mindoro. Ganyan. And alam nyo, thankful tong bata. Tapos nagkasama kami hanggang sa, pumunta kami ng Puerto Galera. Alam nyo yun, yung joy niya na nakakuha siya ng Bible. Alam nyo yun, sabi niya na, babasahin ko to kuya, matatapos ko to. Alam nyo yun, yung may heart pang ganun. And dun sa testimony niya na iba pag totoong Bible, hindi lang cellphone. Kala ko noon yung mga kabataan na ngayon is talagang naiba nag-shift na. Pero dun ko nakita na talagang meron pang mga youth ngayon na ganon yung faith nila. Childlike faith, merong burning desire to know more about God. Very cute nung story. Ang tagal ko na siyang gustong i-share sa inyo, pero I didn't have time to, make this video. Ayun guys, I hope na na-encourage kayo na magbasa din kayo ng Bibles ninyo. Kung wala mong magbigay, mag-invest kayo. Guys, mura lang. Ayun lang. Bye guys. God bless.